Pagdating sa isla, tila wala itong tao at puno ng sinaunang halaman at mga dambuhalang nilalang. Malayang gumagala ang mga dinosaur. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang mag-explore. Habang magkasama sina Nami at Usopp sa barko, biglang lumitaw ang isang higante na humihingi ng alak. Matapos inumin ang kanilang supply, isinama sila ng higante sa lungga nito. Samantala, sina Zoro at Sanji ay nanghuhuli ng dinosaur para sa pagkain. May narinig si Zoro na kakaibang tunog at lumayo siya, kung saan natuklasan niya ang isang batang babae na tumatawa. Minarkahan siya nito ng dilaw na bilog. Samantala sina Luffy at Miss Wednesday naman ay sumakay sa isang dinosaur na mahaba ang leeg, sinusundan ng amoy ng nilulutong karne. Nakakita sila ng malaking piraso ng karne at agad itong kinain ni Luffy kahit binalaan siya ni Miss Wednesday na may nagmamay-ari nito. Hindi nagtagal ay dumating ang isang higante na hindi natuwa sa kanilang panghihimasok. Ang higanteng iyon ay si Dory, kilala bilang Blue Ogre at isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng Elbaf. Ang higanteng naunang kumuha kina Nami at Usopp ay si Broggy, ang Red Ogre. Mabait ang dalawang higante, bagamat pareho nilang inaangking sila ang pinakamalakas sa isla. Samantala, hindi tumigil sa paghunting sina Mr. Five at Miss Valentine. Hindi nila maaaring hayaang makatakas ang Straw Hats at si Miss Wednesday dahil sa takot sa maaaring kahihinatnan nila mula kay Mr. Zero kapag nabigo nila ang kanilang misyon. Sa gubat, nakakita sila ng isang bahay na gawa sa wax, na agad nakilala ni Mr. Five bilang gawa ng ahente ng Baroque Works na si Mr. Three. Sinalubong sila ni Mr. Three at tinuya sila sa pagkabigo nila ng kanilang misyon na mahuli si Miss Wednesday. Pero nag-alok si Mr. Three ng kasunduan, tulungan siyang alisin ang mga higanteng sumisira sa kanyang plano, at hihilingin niya kay Mr. Zero na patawarin sila. Agad namang pumayag ang dalawa. Samantala, ikinwento ni Broggy ang tungkol sa kanyang bayan na Elbaf kina Nami at Usopp. Ngunit biglang sumabog ang bulkan, hudyat ng araw-araw na duelo ng dalawang higante, isang tradisyong mahigit isang siglo na nilang ginagawa. Sina Broggy at Dory ay naglaban na ng libo-libong beses at palaging tabla, kahit nakalimutan na nila ang dahilan ng kanilang paglalaban. Umalis si Broggy upang maghanda sa duelo. Sumunod si Usopp habang narinig naman ni Nami ang batang babae kanina na muling tumatawa. Minarkahan siya nito ng berdeng bilog na pansamantalang nagbago sa kanyang asal. Kalaunan ay nalaman na ang mga misteryosong markang ito ay gawa ni Miss Golden Week, ang partner ni Mr. Three. Nagsimula ang laban. Nanunood sina Luffy, Nami, Usopp, at Miss Wednesday mula sa isang panig, habang sina Mr. Five at Miss Valentine naman ay mula sa kabilang panig. Uminom muna ng alak ang mga higante bago maglaban, hindi nila alam na naglagay si Mr. Five ng bomba sa tasa ni Broggy. Sumabog ang bomba sa tiyan ni Broggy habang naglalaban sila, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Dory na tamaan siya ng malakas na suntok at saksak. Napansin ni Luffy ang panghihimasok ni Mr. Five at hinabol niya ito kasama si Miss Wednesday. Samantala, itinulak ni Miss Valentine si Usopp mula sa bundok at banihag si Nami. Bagaman sugatan, pinilit ni Usopp makalapit kay Broggy at sinabi ang katotohanan kay Dory na hindi patas ang kanilang naging laban dahil may naglagay ng pampasabog sa inumin ni Broggy. Nang marinig ito, lubhang nadismaya si Dory sa kanyang sarili at umalis dahil sa hiya. Nakilala ni Luffy si Miss Golden Week na minarkahan ang kanyang mukha ng asol na bilog at nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Sinubukang tumakas ni Miss Wednesday ngunit nahuli siya ni Mr. Five. Sa huli, bumalik si Dory sa kuweba ni Broggy na nagluluksa, habang lihim namang ginamit ni Mr. Three ang kanyang wax powers upang bitagin ang kamay ni Dory at tuluyang ikulong siya sa wax. Samantala, sina Miss Wednesday, Nami, at Zoro ay nakakulong sa loob ng wax house ni Mr. Three. Matapos maingat na alisin ang marka na iniwan ni Miss Golden Week sa hita ni Nami, ipinaliwanag ni Miss Wednesday kung ano ang ginagawa ng marka. Sinubukan ni Nami na punasan ang marka sa binti ni Zoro ngunit mabilis niya itong naiwasan. Napagtanto ng tatlo na sila ay nabihag, walang kapangyarihan tumakas, at kailangan nilang umasa sa kanilang mga kasama upang sila'y mailigtas. Lumipat ang eksena kina Mr. Three at Miss Golden Week sa ibang bahagi ng Little Garden. Naghanda si Mr. Three ng napakalaking cake na gawa sa wax at inutusan si Miss Golden Week na dalhin si Luffy kapag tapos na itong makipaglaro sa kanya.
Hindi nila napansin na narinig ni Usopp ang kanilang plano, kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin si Luffy na nasa dalampasigan pa, ngunit naaapektuhan pa rin ng pintura ni Miss Golden Week. Hindi alam ni Usopp kung ano ang nangyayari kay Luffy, kaya umatras muna siya. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon ng mag-isa, nagpa siya si Usopp na humingi ng tulong kay Sanji. Samantala dumating si Sanji sa bahay na gawa sa wax, ngunit wala itong laman dahil inilipat na sina Nami, Miss Wednesday, at Zoro sa wax cake. Ipinaliwanag ni Mr. Three ang layunin ng wax cake. Patuloy itong tutulo ng wax sa tatlo hanggang sa tuluyan silang maging mga estatwa. Kinutya ni Nami ang plano ni Mr. Three at sinabing wala namang epekto kay Zoro ang mga teknik niya at tinatawanan lang sila ni Zoro. Nainis si Mr. Three sa pang-aasar na ito ni Nami kaya pinunasan niya ang marka, eksakto sa inaasahan ni Nami. Biglang bumalik sa normal si Zoro at sinubukan niyang palayain ang sarili gamit ang kanyang mga espada, ngunit masyadong matibay ang wax upang maputol. Samantala, sina Luffy at Miss Golden Week ay nakaupo sa dalampasigan at umiinom ng tsaa. Sa wax house naman, hinahanap ni Sanji ang mga file ng Baroque Works nang tumunog ang Dendenmushi. Si Mr. Zero ang tumawag at inakala nitong si Mr. Three ang kausap niya. Nakisabay si Sanji sa usapan at sinabi kay Mr. Zero na patay na ang Straw Hats at si Miss Wednesday. Binanggit ni Mr. Zero na kung ganon ay ipapadala niya ang Unluckiest upang kumpirmahin ang kanilang pagkamatay. Kalaunan nalaman ni Sanji kung sino ang Unluckiest na tinutukoy ni Mr. Zero at sila ay si Mr. 13 na isang otter na nakasakay sa isang buitri na si Miss Friday. Nilabanan niya ang dalawa sa loob ng wax house at natalo ang mga ito. Pagkatapos, muling nakipag-usap si Sanji kay Mr. Zero at nagpakilala sa alias na Mr. Prince. Dahil dito binalaan siya ni Mr. Zero na may masamang kapalit ang pagtulong kay Miss Wednesday. Sa wax cake, nagsisimula ng tumigas ang wax sa paligid ni Nami, Miss Wednesday, at Zoro. Ibinahagi ni Mr. Three kay Miss Wednesday na nagkakawatak-watak na ang Royal Army ng Alabasta at may ilang sumasama na sa rebelyon. Pero itinago pa rin niya ang tunay na motibo ng Baroque Works. Sa kabila ng panganib, nananatiling umaasa sina Nami at Zoro na darating si Luffy upang iligtas sila. Sa ibang lugar, nakaramdam ng tapang at pag-asa si Usopp matapos palakasin ni Brogy ang loob niya at nagmadali siyang pumunta sa dalampasigan kung saan inutusan ni Miss Golden Week si Luffy na lumusong sa dagat. Bilang gumagamit ng Devil Fruit, nawawalan ng lakas si Luffy kapag nasa dagat. Mabuti na lang saktong dumating si Usopp para iligtas si Luffy. Aksidenteng tumama ang pintura sa mukha ni Miss Golden Week na nagdulot ng pabago-bagong ugali sa kanya. Iniligtas ni Usopp si Luffy mula sa tubig, at agad namang tinanong ni Luffy kung kamusta ang ibang crew. Pagdating nila sa wax cake, nakita nilang lubos ng nakabalot sa wax sina Nami, Miss Wednesday, at Zoro. Hinabol ni Luffy si Mr. Three sa buong isla habang hinarap naman ni Usopp sina Mr. Five at Miss Valentine. Sa pamamagitan ng kilo-kilo Devil Fruit ni Miss Valentine's, naisahan siya ni Usopp kung saan sinadya nitong magpakulata malapit sa wax cake upang mawasak ito na nagbigay ng pagkakataon sa tatlo na makalaya. Nakipaglaban si Zoro kay Mr. Five habang nakipagtulungan si Nami kay Miss Wednesday laban kay Miss Valentine. Sa paghahabol ni Luffy, napunta siya sa kuweba ni Brogy kung saan nakulong sa wax si Dory. How do you like my sculpture? And your luck! You're all too easy to take down. Those giants were my friends. I knew the son of them. Sa huli, natalo ng Straw Hats ang tatlong ahente ng Baroque Works at napalaya si Dory. Dumating si Sanji na may dalang Eternal Post papuntang Alabasta, na ikinatuwa ni Miss Wednesday. Bumalik ang grupo sa Going Merry at nagpaalam ng masaya kina Brogy at Dory.
Habang sila ay naglalayag, hinarang sila ng isang napakalaking goldfish, ngunit madali itong winasak ng dalawang higante sa pamamagitan ng kanilang espesyal na atake. That was amazing! Habang kumakain ng hapunan sa barko, naglakad si Nami papunta sa deck at bigla na lang bumagsak. Samantala, sa punong tanggapan ng Baroque Works, nakipagkita si Miss All Sunday kay Wapol, ang dating pinuno ng Drum Kingdom. Hayagang ipinahayag ni Wapol ang kanyang galit kay Nefertari Vivi, sa kanyang ama na si Nefertari Cobra, at sa kaharian ng Alabasta. Nabunyag na pinaalis si Wapol mula sa kanyang sariling kaharian at nais niya itong mabawi. Upang makamit iyon, nakipagsanib siya sa Baroque Works. Gayunpaman, nagrereklamo siya dahil tila ayaw pa siyang tulungan ng grupo na mabawi ang kanyang trono. Upang pakalmahin siya, binigyan siya ni Miss All Sunday ng isang devil fruit. Hindi niya ipinaliwanag kung anong kapangyarihan ang taglay nito, ngunit agad itong kinain ni Wapol dahil sa kasakiman. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa Straw Hats na sakay ng Going Merry. 4 na araw na ang lumipas mula nang bumagsak si Nami, at si Sanji ang nag-aalaga sa kanya. Lumalabas na nagkasakit si Nami matapos ang kanilang pananatili sa Little Garden at nagkaroon siya ng isang misteryosong sakit. Bagamat ang orihinal nilang plano ay maglayag diretso papuntang Alabasta, nagpa siya ang grupo na huminto muna sa pinakamalapit na isla upang makahanap ng doktor na gagamot kay Nami. Ang islang iyon ay ang Drum Island. Ipinaliwanag ni Vivi na kilala ang lugar na iyon dahil sa malawak nitong kaalaman sa medisina, ngunit tila hindi siya komportable na pumunta roon. Binalaan niya ang mga kasama na mas mabuting manatiling lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan pagdating nila. Ang dahilan nito ay may mahabang kasaysayan ng alitang pampolitika ang Alabasta at ang Drum Kingdom. Lalo pang nag-aalala si Vivi na baka makatagpo nila roon si Wapol, ngunit pinili pa rin ng Straw Hats na magtungo sa isla. Sa isang flashback mula 10 taon na ang nakaraan, makikitang lihim na nakikinig ang batang si Vivi sa isang pagpupulong sa Pangaea Castle kung saan nagtitipon ng iba't ibang pinuno ng mga kaharian. Sa pulong na iyon, nagtalo sina Haring Cobra at Wapol tungkol sa kung paano dapat pamahalaan ang isang bansa na nagpapakita na matagal nang may tensyon sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Balik sa kasalukuyan, lumipat ang eksena sa isang Marine Communications Outpost kung saan nakikipag-ugnayan sina Smoker at Tashigi sa Marine Headquarters upang iulat na wala pa silang natatagpo ang miyembro ng Baroque Works. Habang papalapit sila sa gusali, biglang natapilok si Tashigi sa katawan ng isang patay na Marine. Noong una, inakala nilang ang Straw Hats ang may kagagawan, ngunit nang pumasok sila sa pasilidad, napagtanto nilang Baroque Works ang responsable. Sa loob, nakipaglaban sina Smoker at Tashigi sa 2 ahente, sina Miss Thursday at Mr. 11. Samantala, sa wakas ay narating ng Straw Hats ang Drum Kingdom. Sa una ay galit at may pag-aalinlangan ang mga taga-nayon at pinaputukan pa nila ang grupo. Sa kaguluhan ay tinamaan si Vivi, ngunit matapos siyang makiusap sa mga residente, nag-atubili man ay pinayagan din nila ang grupo na pumasok sa bayan. Doon nila nakilala si Dalton, ang kapitan ng Civilian Guard. Ipinaliwanag ni Dalton kung ano ang nangyari sa kaharian at kung bakit wala na itong pinuno. Ayon sa kanya, matapos salakayin ng isang pirata na nagngangalang Blackbeard ang isla, iniwan ni Wapol ang bansa at tumakas kasama ang kanyang mga sundalo kaya naiwan ang mga mamamayan na walang depensa. Nang magtanong si Sanji tungkol sa mga doktor, sinabi ni Dalton na halos lahat ng doktor ay isinama rin ni Wapol nang siya'y umalis. At isa na lamang ang natirang doktor, ito ay si Dr. Kuriha, na madalas tawaging Witch Doctor. Nakatira siya sa Drum Castle sa tuktok ng bundok at siya lamang ang may kakayahang magligtas kay Nami. Iminungkahi ni Dalton na maghintay sila hanggang umaga bago akyatin ang bundok, ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Nami at natatakot ang grupo na baka hindi kayanin ni Nami ang paglala ng sakit nito. Dahil dito nagpa siya si Luffy ng matapang na desisyon. Plano niyang akyatin ang bundok upang magamot agad si Nami. Nagboluntaryong sumama si Sanji kaya itinali ni Luffy si Nami sa kanyang likod at nagpas siyang akyatin agad ang napakataas at nagyayelong bundok kasama si Sanji. Pagkatapos ng napakahirap na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang tuktok ngunit bumagsak sila sa sobrang pagod.
Habang nakahiga si Luffy sa nyebe napasan pa rin si Nami, may isang maliit na mabalahibong nilalang na may pulang top hat ang lumapit sa kanila. Samantala, sa bayan, tinulungan ni Zoro si Dalton sa pagbabantay. Ipinaliwanag ni Dalton na nabubuhay ang mga tao sa takot na baka balang araw ay muling bumalik si Wapol. Nang tanungin ni Zoro kung balak ba ni Dalton na pamunuan ang bansang ito, sumagot si Dalton na nais lamang niyang protektahan ang mga mamamayan. Sa loob ng Drum Castle, nagising si Nami na nakakabit sa isang ivy at napansin niyang nagpapahinga si Sanji sa kabilang kama. Isang maliit na reindeer na may pulang sombrero ang tahimik na dumaan. Nang batiin siya ni Nami, nagpanik ito at nagtago sa likod ng isang haligi. Di nagtagal ay pumasok si Dr. Kuriha sa silid at ibinunyag na nakagat si Nami sa little garden ng isang cestia, isang garapata na nagdadala ng mapanganib na bakterya. Sinubukan ni Nami na umalis ngunit tumanggi si Kuriha na paalisin siya hanggat hindi siya gumagaling. Ipinaliwanag din niya na nagkaroon si Sanji ng kaunting pinsala habang umaakyat sa bundok, at inilagay naman si Luffy sa mainit na tubig upang maiwasan ang hypothermia. Biglang pumasok sa silid si Luffy. Nang makita ni Luffy ang maliit na reindeer na nagsasalita at gumagalaw, napatingin siya ng may matinding pagkagulat, hindi siya makapaniwala na ang isang hayop ay kayang magsalita. Sa isang flashback sa Drum Kingdom, makikita ang mas batang si Chopper na tumatakbo ng desperado sa kagubatan habang hinahabol ng galit na mga taga-nayon. Minsan pa nga siyang nabaril habang tumatakas. Samantala, patuloy pa ring nagugulat sina Luffy at Sanji na kayang magsalita ni Chopper. Pabiro nila siyang sinubukan pagsalitain muli, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang buksan ni Luffy ang isang treasure chest at abutin ang isang Jolly Roger, doon lamang nagsalita si Chopper. Binalaan niya sila na huwag gagalawin ang Jolly Roger na yan. Maliwanag na may malalim na kahulugan ang Jolly Roger para sa kanya. Kalaunan, naghapunan sina Luffy, Sanji, at Nami kasama si Dr. Kuriha, na nagkwento ng buong kasaysayan ni Chopper. Sa mga flashback, ipinakita na ginugol ni Chopper ang kanyang maagang buhay ng nag-iisa, tinatanggihan ng mga tao at maging ng kanyang sariling kawan ng reindeer dahil sa kakaiba niyang anyo at kakayahang magsalita, isang kakayahang nakuha niya mula sa isang devil fruit na kanyang kinain. Ngunit isang araw ay nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Dr. Hiriluk sa panahon ng Great Dr. Hunt sa Drum Kingdom. Ang haring si Wapol ay madalas nagkakaroon ng sakit kaya inutusan niya ang lahat ng doktor na magtrabaho lamang para sa kanya, at kung sino man ang tumanggi o magtangkang tumakas ay haharap sa kamatayan. Dahil dito karamihan sa mga mamamayan ng kaharian ay naiwan na walang serbisyong medikal. At dahil walang doktor, napilitan ang mga mamamayan na hanapin sa Valley of Death ang sinasabing kabuteng lunas sa lahat ng sakit. Sa panahong ito, tanging sina Dr. Kuriha at Dr. Hiriluk lang ang nakatakas. Habang nagtatago sa mga sundalo ni Wapol, natagpuan niya sa kagubatan ang sugatang reindeer. Napansin niyang nagsasalita ito kaya agad siyang naintriga at ginamot ang nilalang, at kinuha din bilang kanyang assistant. Siya din ang nagbigay ng pangalang Tony Chopper sa nilalang at binigyan ng pulang top hat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Chopper ang pagtanggap at pagmamahal. Sa kasamaang palad, nagkasakit ng malubha si Hiriluk. Itinago niya ang katotohanan kay Chopper at hinikayat itong magpatuloy sa buhay. Determinado na mailigtas ang kanyang mentor, hinanap ni Chopper sa mga bundok ang pambihirang kabute na sinasabing nakagagaling ng anumang sakit. Nang matagpuan niya ito, bumalik siya dala ang kabute para kay Hiriluk. Hindi alam ni Chopper na lason ang kabuteng ito pero alam ito ni Hiriluk. Subalit naunawaan ni Hiriluk ang intensyon ni Chopper na mapagaling siya kaya sa halip ay kinain pa rin niya ito upang hindi lang masaktan ang damdamin ni Chopper na isinakripisyo ang buhay sa Valley of Death makuha lang ang kabute. Kalaunan ay dumating si Dr. Kuriha para hanapin si Hiriluk. Ngunit sinabi ni Chopper na kanina pa ito umalis at ipinagmalaki pang magaling na si Dr. Hiriluk dahil nahanap nito ang kabute na nakakagaling sa anumang uri ng sakit. Nang makita ito ni Kuriha, labis siyang nabigla at nagalit kay Chopper. Inamin niya na ang kabute ay nakakalason at sino mang uminom nito ay mamamatay sa loob ng 1 oras. Dagdag niya pa na wala ng lunas sa sakit ni Hiriluk at ginawa lamang niya ang pagsisinungaling na gumaling na siya dahil sa kabute alang-alang sa pagmamahal nito kay Chopper. Walang magawang naiyak na lamang ng husto si Chopper nang marinig ito habang tinatawag ang pangalan ni Dr. Hiriluk. Dahil sa kaunti na lamang ang natitirang oras ng kanyang buhay, nagpa siya si Hiriluk pumunta sa kastilyo ng hari na may dalang mga pampasabog.
Balak niyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang kapwa niya mga doktor na kasalukuyang bihag ni Wapol. Matapang na kinumpronta niya si Wapol habang nagbibigay ng ilang katanungan sa hari. Aniya, kailan ba namamatay ang tao? Kapag ba siya ay binaril at tinamaan sa puso, o kapag ba siya nagkaroon ng malubhang sakit, o kapag ba siya ay kumain ng nakalalasong kabute? Hindi, wika niya. Ang tao ay namamatay lang kapag siya ay kinalimutan. Maaaring maglaho ako, pero ang aking hangarin ay mabubuhay pa. At ang sakit ng mga mamamayan ng Drum Island ay tiyak na malulunasan. Huli na nang dumating si Chopper at labis na nasaktan nang malaman patay na ang kanyang guro. Sa galit ay tinangka niyang sumugod sa kastilyo ngunit pinigil siya ni Dalton at ipinarating ang huling mensahe ni Dr. Hirilok sa kanya na magpatuloy siyang mabuhay. Mula noon nagpatuloy ang pangarap ni Hirilok para kay Chopper nang kupkupin siya ni Dr. Koriha at Sanoyin upang maging isang mahusay na doktor. Sa kasalukuyan, kinausap ni Luffy si Chopper tungkol sa Jolly Roger na binalaan niya silang huwag galawin. Ipinaliwanag ni Luffy na ang isang bagay na may ganoong halaga ay hindi dapat itinatago, at gamit ang kanyang mga braso na gawa sa goma, isinabit niya ang Jolly Roger sa pader. Si Chopper, na unay nagulat sa kapangyarihan ni Luffy, ay nakaramdam ng pasasalamat at pagmamalaki sa kanyang puso. Samantala sa bayan, tinutulungan ni Miss Wednesday ang mga taga-nayon at napansin niyang sinusundan pa rin sila ni Miss All Sunday. Sa ibang lugar naman, sumama si Usopp kina Zoro at Dalton sa pagbabantay. Napansin nila ang usok malapit sa pasukan ng kaharian kaya nagpunta si Dalton upang mag-imbestiga. Tinamaan siya ng 3 pana at bumagsak habang papalapit sa kanya ang mga tauhan ni Wapol. Bumalik na pala si Wapol at kinaladkad ng kanyang mga tauhan ang sugatang si Dalton papunta sa kanya. Malapit doon ay nakatayo ang lahat ng mga doktor na isinama ni Wapol nang tumakas siya noon. Nilinaw ni Wapol na bumalik siya upang bawiin ang kanyang trono at parusahan ang sinumang lalaban sa kanya. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ipinakita niya ang epekto ng kanyang Devil Fruit. Kinain niya ang isang espada at napalitan ang isa niyang braso ng mismong sandata. Si Dalton, na kumain din ng Devil Fruit noon pa man, ay nagbago sa kanyang anyong kalahating tao at kalahating bison at binalaan si Wapol na hindi magiging madali ang pagbawi sa kaharian kung wala ang kanyang mga sundalo. May kumpiyansang sinabi ni Wapol na kinain na rin niya ang kanyang mga sundalo, at iniluwal niya sila sa anyong kakaiba at halimaw. Samantala, nalaman ni Miss Wednesday mula kay Miss All Sunday na papalapit na sa bayan si Wapol at ang kanyang mga puwersa. Mula sa guardhouse, nakita ni Zoro at Usopp ang paparating na hukbo. Habang nagmamadaling pumunta si Miss Wednesday sa Drum Castle upang balaan sina Luffy at ang iba pa, nanatili naman sina Zoro at Usopp upang protektahan ang mga taga-nayon. Pagdating ni Miss Wednesday sa kastilyo, ipinaalam niya sa Straw Hats ang sitwasyon. Nagpasya silang bumaba ng bundok upang tumulong at iginiit ni Chopper na sasama siya. Sa una, balak ni Dr. Koriha na magtago kasama ang kanyang mga gamit, ngunit nakasalubong niya sa gubat ang sugatang si Dalton. Pinili niyang gamutin ito at sumama sa laban. Habang pababa ng bundok ang Straw Hats, biglang dumating si Wapol sa kastilyo. Hinarap siya ni Luffy at Miss Wednesday sa isang silid, habang sina Sanji at Chopper naman ay nakipaglaban sa kanyang mga tauhan sa ibang bahagi ng kastilyo. Nagbago si Chopper sa kanyang buong anyong reindeer upang lumaban. Kasabay nito, nakipaglaban sa mga lansangan sina Usopp, Zoro, Dalton, Dr. Koriha, at ang mga taga-bayan laban sa mga halimaw na sundalo ni Wapol. Pony's able to gain course! Sa una, tila natalo ni Luffy at Miss Wednesday si Wapol ngunit mabilis siyang nakabawi. Pirate flag! I got you!
Kinailangan ng pinagsamang lakas ng Straw Hats upang tuluyang mapabagsak siya. Sa pagkatalo ni Wapol, naibalik ang kapayapaan at napalaya ang mga taga-isla mula sa kanyang banta. Nagpasalamat si Dalton sa Straw Hats at inihayag na siya ang magiging bagong pinuno ng kaharian. Inanyayahan ni Luffy si Chopper na sumama sa kanilang crew. Sa una ay nag-alangan si Chopper, ngunit agad din niyang tinanggap ang alok at hinanap si Dr. Koriha upang ibahagi ang kanyang desisyon. Dahil dito pinagmumura siya ni Dr. Koriha at sinabihan pang walang utang na loob. Kahit matapang at masasakit ang pananalita ni Koriha sa simula, pero malinaw na nahihirapan lamang siyang pakawalan si Chopper. Pero gusto na rin niya itong maging malaya sa gumawa ng sariling landas na tatahakin. Katunayan siya pa nga ang naghanda ng mga kagamitang pangmedikal ni Chopper sa backpack nito sa sleigh, na parang inihahanda siya sa pag-alis. Bumalik ang Straw Hat sa Going Merry at naglayag na patungong Alabasta. Samantala, pinakawalan ni na Dr. Koriha at Dalton ng isang espesyal na pulbos sa hangin, ang matagumpay na imbensyon ni Dr. Hiriluk, na humalo sa bumabagsak na nyebe at naging kulay rosas na parang mga cherry blossom na namumulaklak sa taglamig na kalangitan. Namangha ang mga taga-Drum Kingdom, at si Chopper mula sa Going Merry ay naantig ng mapagtanto niyang nabubuhay pa rin ang pangarap ng kanyang guro. Kinabukasan, naglayag ang crew patungong Alabasta. Nagpasalamat si Miss Wednesday sa kanila at sinabi niyang mamimiss niya ang crew, ngunit iginiit ni Luffy na bahagi na siya ng Straw Hats at mananatili sa kanila hanggang sa magapi nila ang Baroque Works. Sinuportahan siya ng buong crew. Pagkatapos, naghanda si Miss Wednesday na ibunyag ang nalaman nila ni Iga Ram tungkol kay Mr. Zero. Ngunit biglang lumipat ang eksena sa isang Marine Communications Outpost kung saan sina Smoker at Tashigi ay nakikinig ng isang recording tungkol sa pag-uusap ni Mr. Zero at Sanji. Samantala, sa headquarters ng Baroque Works, iniulat ni Miss All Sunday kay Mr. Zero ang pagkatalo ni Wapol sa kamay ng Straw Hat Pirates, ngunit tila walang pakialam si Mr. Zero dito. Dito na rin ibinunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero bilang si Crocodile. Ibinunyag din na ang tunay na pangalan ni Miss All Sunday ay Nico Robin. Ipinaalam ni Nico Robin kay Crocodile na nagpadala na sila ng mga ahente sa Alabasta upang paghandaan ang pagdating ng Straw Hats. Inihayag ni Crocodile ang Operation Utopia, na naglalayong makuha ang maalamat na kayamanan, ang One Piece. At dito na nagtatapos ang Season 2 ng One Piece.